M1, M2 at M3. Ano ang ibig sabihin ng money supply? Sa bawat pag-ikot ng ekonomiya, sa bawat pagbabayad natin sa palengke, sa bawat sweldo, sa bawat ipon, at sa bawat loan, may isang puwersang tahimik ngunit makapangyarihang kumikilos sa likod ng lahat. Ang money supply o ang kabuuang dami ng pera na umiikot sa loob ng isang bansa. Pero ano nga ba talaga ang money supply? Bakit ito binabantayan ng mga economist at ng Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP? At paano nakakaapekto sa presyo ng bilihin, sa inflation, at sa pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino ang dami ng perang umiikot sa ekonomiya? Sa dokumentaryong ito, sisilipin natin ang tatlong pinakamahalagang kategorya ng money supply, M1, M2, at M3, ang kanilang pagkakaiba, ang kanilang tungkulin at ang implication nila sa ating kabuhayan. Ano ang money supply? Ang money supply ay ang kabuuang halaga o dami ng pera na umiikot sa ekonomiya sa isang takdang panahon. Kasama dito ang perang hawak ng tao, perang nasa bangko, perang nasa savings, perang pwedeng i-withdraw, at perang maaaring lumipat mula sa isang kamay patungo sa iba. Ang pera, gaano man kaliit, ay may papel. Bawat piso, bawat sentimo, ay may ambag sa paggalaw ng ekonomiya. Kapag masyadong marami ang pera sa sirkulasyon, tumataas ang inflation. Kapag masyadong kaunti, bumabagal ang ekonomiya. Ito ang dahilan kung bakit dapat maging balanse ang money supply. At para masukat ito ng tama, ginagamit ang tatlong pangunahing kategorya. M1, M2, at M3. M1, ang pinakamalapit sa ating mga bulsa. Ang M1 ang pinaka-basic, pinaka-simple, at pinaka-liquid na uri ng money supply. Ito ang pera na hawak mo ngayon nasa wallet mo, nasa alkansya o nasa ATM account mo na pwede mong withdraw-in anumang oras. Kasama sa M1 ang currency in circulation, mga barya at papel na aktibong ginagamit. Demand deposits, pera sa bangko na maaari mong i-withdraw agad. ATM savings na walang restrictions. Checking accounts, pera sa checking na pwedeng gamitin kaagad. Sa madaling salita, ang M1 ay ang perang agad-agad pwedeng gastusin. Bakit mahalaga ang M1? Dahil ito ang nagtutulak sa pang-araw-araw na consumption. Kapag mataas ang M1, ibig sabihin mas maraming tao ang may kaya pang gumastos. Mas maraming bumibili, mas maraming ang kumakain sa labas, mas maraming nag-i-invest ng maliit, mas maraming ekonomiyang gumagalaw. Kapag mababa ang M1, ramdam ang paghihigpit. Mas kaunting bumibili, mas kaunting negosyo ang kumikita at mas kaunting pera ang umiikot. M2, ang mas malawak at mas matatag na sukatan. Kung ang M1 ay pera sa bulsa, ang M2 naman ay pera na hindi agad ginagamit pero pwedeng gawing cash sakaling kailangan. Kasama sa M2 ang lahat ng nasa M1 at dagdag na savings deposits, small time deposits o mga time deposit na maliit ang halaga. Money market deposit accounts. Ang M2 ay hindi kasing likido din ni M1, ngunit madali pa ring i-convert sa cash. Bakit mahalaga ang M2? Dahil dito makikita kung gaano kalakas ang saving behavior ng mga tao. Kung mataas ang M2 mo, ibig sabihin maraming nag-iipon, maraming perang nakapark sa bangko, may financial cushion ang households, matatag ang financial sector. Kung mababa ang M2s, may indication na kapos ang tao at hindi makapag-ipon o maaaring masyadong maraming umutang at ubos ang savings. Ang M2 ang nagsasabi kung gaano katatag ang financial health ng karaniwang Pilipino. M3, ang malawakang sukatan ng lahat ng pera sa ekonomiya. Kung ang M1 ay pera sa bulsa at ang M2 ay pera sa ipon, ang M3 naman ay pera sa buong sistema. Ito ang pinakamalawak na sukatan ng money supply. Kasama dito ang lahat ng nasa M1, lahat ng nasa M2, large time deposits, institutional money market funds, special deposits at iba pang financial instruments na bahagi pa rin ng sistema ng pera. Sa M3, hindi na lang households ang tinitingnan, kundi pati ang pera ng malalaking korporasyon, financial institutions, foreign investors. At government bonds, M3 ang pinakamalaking larawan ng kung gaano karaming pera talaga ang umiikot sa ekonomiya ng bansa. Bakit napakahalaga ng M3? Dahil dito nakikita ang kabuuang liquidity ng Pilipinas, potensyal ng inflation, lakas o hina ng pangkalahatang ekonomiya, kakayahan ng bansa na humawak ng krisis pagpasok at paglabas ng foreign capital.
Kung tumataas ang M3 ng sobrang bilis, may panganib ng inflation. Kung biglang bumabagsak ang M3, indication ito ng financial stress o crisis. Ano ang kaugnayan ng M1, M2 at M3 sa ekonomiya? Bawat kategorya ay parang bahagi ng katawan ng ekonomiya. M1 ay puso ng ekonomiya. Ito ang tumitibok araw-araw. Ito ang nagpapagalaw ng immediate consumption. M2 daw sa baga ng ekonomiya. Ito ang reserbang hangin. Ito ang nagbibigay ng tibay at stability sa pangmatagalan. M3 is yours kalansay ng ekonomiya. Ito ang buong estruktura. Dito nakabase ang financial stability ng buong bansa. Nang magkasama, ipinapakita nila ang kabuuang kalusugan ng ekonomiya. Ano ang nangyayari kapag mas masyadong marami ang money supply? Kapag sobra-sobra ang dami ng pera sa sirkulasyon, mas maraming pera ang gustong gumastos, tumataas ang demand, sa bilihin nagmamahal ang presyo, sumisipa ang inflation. Ito ang tinatawag na too much money chasing too few goods. Halimbawa, kung ang lahat ng tao ay biglang nagkaroon ng dagdag na 20,000 harm, pero ang dami ng bigas, isda, gulay, serbisyo at produkto ay pareho pa rin, natural na tataas ang presyo dahil mas maraming bumibili kaysa sa dami ng produkto. Ito ang dahilan kung bakit minsan kapag may malakihang cash distribution o sobra ang pag-imprenta ng pera, tumataas ang inflation. Ano ang gamaning? Kapag masyadong mababa ang money supply, kung kulang ang pera sa ekonomiya, mas kaunting bumibili, bumabagsak ang bentahan, nalulugi ang negosyo, lumalaki ang unemployment, bumabagal ang ekonomiya, pumapasok ang bansa sa recession. Ito ang dahilan kung bakit dapat laging may tamang balanse. Hindi pwedeng sobra, hindi pwedeng kulang. Paano binabantayan at ginagalaw ng Bangko Sentral ang money supply? Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang may control sa money supply. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng monetary policy tools gaya ng 1. Interest rate adjustments. Kung gusto nilang bawasan ang money supply, tataas ang interest rates. Resulta, mas mabigat umutang, mas kaunting kumuha ng loans, bumabagal ang spending, bumababa ang inflation. Kung gusto nilang dagdagan ang money supply, binababaan nila ang interest rates. 2. Open market operations, bibenta o bibili ang BSP ng government securities para kontrolin ang liquidity. 3. Reserve requirements. Dito nila ina-adjust kung gaano karaming pera ang dapat itabi ng mga bangko bilang reserves. Kapag mataas ang reserve requirement, mas kaunting pera ang pwedeng ipautang, mas kaunting money supply. Kapag mababa, mas maraming pera ang pwedeng ipautang, mas maraming money supply. 4. Currency printing and liquidity management. Hindi basta-basta nag-iimprenta ng pera ang BSP. May eksaktong bilang na dapat sundin para hindi tumaas ang inflation. Ano ang kinalaman nito sa pang-araw-araw na buhay ng Pilipino? Marahil iniisip mo, ano naman ang pakialam ko sa M1, M2, M3? Hindi naman ako economist. Pero ang totoo, napakalaki ng epekto nito sa iyong buhay. Narito kung paano. 1. Epekto sa presyo ng bilihin. Kapag sobra ang money supply, tumataas ang presyo. Kapag kulang, humihina ang negosyo. 2. Epekto sa interest rates. Kapag mataas ang M3, may pressure na magtaas ng interest ang BSP para pigilan ang inflation. Ang ibig sabihin, mas mahal ang loan, mas mahal ang kotse, mas mahal ang bahay, mas mahal ang negosyo, mas mahirap umutang. 3. Epekto sa trabaho. Kung kulang ang money supply, humihina ang negosyo. Kapag humina ang negosyo, lumalakas ang unemployment. 4. Epekto sa sahod. Kahit tumataas ang sahod, kung mas mabilis tumaas ang money supply at inflation, bumababa ang tunay na halaga nito. 5. Epekto sa ipon. Kapag mataas ang inflation, bumababa ang value ng pera sa savings. Kung hindi mo ini-invest ang pera, unti-unti itong kinakain ng pagtaas ng presyo. Bakit kailangang maintindihan ng lahat ang money supply? Dahil ito ay parang thermometer ng ekonomiya. Sa pamamagitan ng M1, M2 at M3, nakikita natin kung malakas ba ang ekonomiya, naghihirap ba ang sambayanan, papasok ba tayo sa inflation o may banta ba ng recession? Hindi lang ito pang-government, pangbuhay ito. Dahil sa huli, ang pera ng bansa ay konektado sa pera ng bawat Pilipino.
Ano ang lihim na daloy ng pera? Sa bawat paghawak mo ng barya, sa bawat tingin mo sa ATM balance, sa bawat sweldo at gastusin, may mas malalim na puwersang kumikilos, ang money supply. Ang M1, M2 at M3 ay hindi lamang mga numero sa ekonomiya. Ito ay larawan ng galaw ng buhay ng bawat mamamayan. Ito ang salamin ng takbo ng bansa. At ito ang nagbibigay babala kung ano ang darating. Pag-unlad ba o krisis? Kapag nauunawaan natin ito, nagkakaroon tayo ng kapangyarihang maghanda, magplano at protektahan ang sarili laban sa anumang unos sa ekonomiya. Dahil ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi lamang nasusukat sa pera, kundi sa kaalaman ng mamamayan kung paano ito gumagana.